Kalaboso ang 5 empleyado ng isang travel agency dahil sa panloloko ng kanilang mga kliyente. Ang siste, maniningil ng maaga sa mga gustong magpabook, saka itatakbo ang pera. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Napasugod sa Anonas Police Station ang hindi bababa sa 20 biktima ng isang bogus travel agency sa Quezon City kahapon. Ang masayang bakasyon sana nila, napurnada. Gaya ng grupong ito na siningil ng halos 90,000 pesos para sa 4 na araw na Boracay tour. Pero hindi sila nakaalis kahapon. Nagbayad sila through online, through bank transfer. Tapos napag-alaman na ito pala ay hindi nakabook. Hindi sila nakaalis kasi walang booking na nangyari. Sa dami ng reklamong natanggap, agad nagkasa ng operasyon ang QCPD laban sa agency. Naaresto nila ang 5 sa mga empleyado nito. Sa investigasyon, lumalabas na modus talaga ng kumpanya na mag-alok ng domestic at international bookings saka itatakbo ang bayad. Pagka maramihang booking na at alam lang na yung tao ay pwedeng lokohin, sa kanila ito hindi ibubok. Meron din nag-report na senior citizen na biktima rin sila. Tapos yung mga mag-honeymoon na biktima rin sila. Dati na rin daw nasangkot sa parehong kaso ang agency. Pero ang siste, lumilipat lang sila sa iba't ibang barangay para mambiktima. Depensa naman ng mga nahuling suspect, customer service lang sila. Wala raw silang kinalaman sa panlulokong ginagawa ng kanilang kumpanya. Wala naman po kaming natatanggap ng mga pera ng kliyente namin po. Kami po yung nagtatrabaho lang din po. Ginagawa lang din po namin kung ano yung sinasabi ng may-ari. Which is ano po yun? Ano lang po, pag may tatawag, sagutin lang po. Sa ngayon, tinutugis pa ng mga pulis ang may-ari ng travel agency. Mahaharap naman ang mga nahuling suspect sa reklamong syndicated estafa in relation to Cybercrime Prevention Act. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.